Batter up. You got a problem, sweetheart? You're hurting me. Get your hand off her. Now, hey, he didn't hurt now, did he, darling? Miss, can I get a cup of coffee, please? Hey, now, you're not from around here, now, are you? Name's Donnie Hanson. Yeah, excuse me. Hey, where you going? Maybe we give you a ride. No, it's okay. Hey, look at what we got here. You are a long way from home, boy. I don't want any trouble. Tommy! Nagsimula ang pelikula sa maliit na bayan ng Liberty, kung saan si Reverend Luther Phelps Sr., isang iginagalang na itim na pastor, ay nasa kanyang simbahan kasama ang kanyang anak. Ang Reverend ay nakatagpo ng isang local newspaper headline na pinuri siya sa paglaban sa pagkamuhi sa ibang lahi. Sa pagmamalaki sa kanyang ama, nais ng kanyang anak na ipakita ang artikulo sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Hindi nagtagal, isang masamang grupo ng mga lalaki ang dumukot kay Reverend Phelps, naghagis ng mga Molotov cocktail, at sinunog ang kanyang simbahan. Ang mga umatake ay kabilang sa isang white supremacist na organisasyon na tinatawag na Aryan Crusade. Ang kanilang pinuno, si Donnie Hanson, ay inakusahan ng Reverend na ginagamit ang kanyang sermon upang magsalita laban sa grupo. Kahit na napapaligiran ng mga armadong extremist, si Reverend Phelps ay nanatiling kalmado at sinubukang mga tuwiran sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ang pagpatay sa kanya ay hindi magpapatahimik sa katotohanan at na hindi hinahatulan ng Diyos ang mga tao ayon sa kulay ng kanilang balat. Nagpanggap si Hanson na nagpapakita ng awa at sinabi sa Reverend na malaya na siyang umalis, ngunit sa sandaling tumalikod ang pastor, marahas siyang binugbog ni Hanson gamit ang isang baseball bat hanggang sa mamatay siya. Lumipat ang eksena kay Georgia Tucker, isang nahihirapang single mother na sinusubukang palakihin ang kanyang mga anak habang inaalagaan din ang kanyang ina. Dahil sa stress at pagod, pinagalitan niya ang kanyang panganay na anak na si Owen dahil sa pagiging walang trabaho at hindi man lang kumikilos para makatulong. Nagalit si Owen at sinabing wala siyang intensyon na sayangin ang kanyang buhay sa pagluluto ng mga burger. I ain't flipping no burgers. Sa sobrang galit, sumakay siya sa kanyang bisikleta at dumiretso sa supremacist group para sumali sa kanila. Doon, kinalbo nila ang kanyang ulo, tinakpan ang kanyang braso ng simbolo ng grupo gamit ang pinainit na selyo, at opisyal siyang tinanggap sa kanilang hanay. Samantala, si Tommy Lee, isang retiradong martial arts instructor, ay patungo sa bayan ng Liberty upang bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Habang nagmamaneho papunta sa bayan, isa pang kotse ang humarang sa kanyang sasakyan, na iniwan siyang may flat na gulong. Nang wala nang maisip na ibang opsyon, naglakad si Tommy patungo sa isang kalapit na diner, umaasang makakakuha ng maiinom, at upang makagamit ng payphone para tawagan ang kanyang bayaw para sunduin siya. Habang naroon si Tommy, nagpakita si Hanson at ang kanyang grupo at sinimulang takutin ang mga customer. Batter up. Sinimulan din ni Hanson ang pagharas kay Georgia, ngunit matalinong namagitan si Tommy sa pamamagitan ng pagpapanggap na humihingi ng kape, gamit ang distraction upang protektahan ang waitress mula sa gang. Here you are. You're charged. Maybe he wants to be friends. Mabilis na napansin ni Hanson ang pagiging asyano ni Tommy, at sinubukan siyang takutin nang naghahanda na siyang umalis. Matapos magalang na ipinakilala ni Tommy ang kanyang sarili, tumugon si Hanson ng isang racist na pangungusap, kung saan kinutya niya ang pangalan ni Tommy sa pamamagitan ng paghahambing nito sa Confederate General na si Robert E. Lee. Sa kabila nito, nanatiling ganap na kalmado si Tommy, tumangging tumugon sa kanilang panlalait, at tahimik na inexcuse ang sarili mula sa diner. You come back now. Sa pag-alis ni Tommy sa kainan, narealize niya na ang kotseng sumagi sa kanya ay kay Hanson at sa kanyang mga kasamahan. Habang nagpapatuloy siya sa kalsada, huminto ang sasakyan ng sheriff sa tabi niya. Dito na nabunyag na ang opisyal ay ang kanyang bayaw, si Sheriff Jack Banning. Sa kabilang banda,
Bumalik si Owen sa bahay at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit para umalis. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina at pinagalitan siya dahil sa pagsali niya sa white supremacist group, ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol sila sa kanyang ina. Sinabi ni Georgia na inatake siya ng gang kaninang umagang yun, ngunit bastos na sumagot si Owen na malamang ay deserve niya ito, bago nagmaneho palayo. Sa bahay ni Jack, muling nakasama ni Tommy ang kanyang kapatid na si Karen. Naging mainit ang reunion ng magkapatid, at masayang niyakap ni Tommy ang kanyang pamangkin na si Justin. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang batang si Luther Jr., ang anak ni Reverend Phelps, na nakatira na sa kanila. Sa Aryan Crusade Church, isang preacher na nagngangalang Mr. Brian, na gumaganap bilang parehong espiritual na pinuno at benefactor para sa grupo, ang nagbibigay ng isang mapuot na sermon. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na ang kanilang mga trabaho ay ninakaw at ipinasa sa mga imigrante, at nagkalat ng sama ng loob sa pamamagitan ng kongregasyon. Kalaunan ng gabing yun, magkasamang nakaupo sina Tommy at Jack habang umiinom ng ilang beer, at ipinaliwanag ni Jack ang malungkot na kalagayan ng bayan. Sinabi niya kay Tommy na si Luther Jr. ay nananatili sa kanila dahil si Reverend Phelps ay misteryosong nawala. Si Jack ay labis na nadismaya bilang sheriff, dahil kung walang katawan o saksi, wala siyang legal na kaso. Alam niya kung sino ang may pananagutan, ngunit walang ibinibigay sa kanya ang batas. Hindi nagtagal, inilabas ni Karen ang mga bata para bumili ng ice cream, at sumama sa kanila si Tommy. Pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga pagkain, si Karen at ang mga bata ay bumalik na sa sasakyan, habang si Tommy naman ay nanatili sa loob ng tindahan upang bumili ng ilan pang mga bagay. Nang walang babala, isang grupo ng mga nakamaskarang lalaki, na konektado sa gang ni Hansen ang pumalibot sa sasakyan. Sinimulan nilang basagin ang mga bintana at sumigaw ng mga paninira sa kanilang lahi, na inutos na umalis na ang pamilya sa bayan. Paglabas ni Tommy sa tindahan, kaagad niyang nakita ang nangyayari. Mahinahon niyang sinabihan ang mga attacker na umalis, at nilinaw na ayaw niya ng gulo, ngunit pinalibutan siya ng mga tauhan ni Hansen. Sa loob lang ng ilang segundo, itinumba sila ni Tommy ng may malupit na katumpakan at kahanga-hangang kasanayan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Sheriff Banning at nakitang nanginginig ang kanyang pamilya sa takot. Tinanong niya ang ilang saksi, ngunit walang gustong magsalita. Dahil nakamaskara ang mga lalaki, hindi niya legal na matukoy ang mga ito, na nangangahulugan na wala siyang batayan para magsagawa ng anumang pag-aresto. Kinabukasan, hiniling ni Justin sa kanyang ina na kausapin si Tommy at tingnan kung tuturuan siya nito kung paano ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, tumanggi si Tommy, at sinabi na hindi na siya nagtuturo ng martial arts. Kalaunan ng araw na yun, nagboluntaryo si Tommy bilang clown para sa isang dunk tank sa isang community fair upang tulungan si Karen at ang kanyang kaibigan, isang guro sa paaralan na nagngangalang Margot Preston. What are you doing? It's the kiss throw! Sa kaganapan, napansin ni Margot si Owen at ang kanyang mga kaibigan na namimigay ng mga supremacist flyers sa mga bata. Sinabi niya sa kanila na huminto, ngunit tumugon ng isa sa mga thugs sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya. Nang makita ito, agad na tumalon si Tommy mula sa dunk tank at hinarap sila. Kahit na nakasuot ng awkward clown costume na may malalaking sapatos, walang kahirap-hirap niyang tinalo ang mga ito gamit ang kanyang martial arts skills. Nang bumunot si Owen ng kutsilyo, dinisarmahan siya ni Tommy at ihinagis ang patalim ng napakalapit sa ulo ni Owen, na nangangahulugan na kaya niyang gumawa ng mas masahol pa. Bago umalis sa lugar, pinagbantaan ng gang si Tommy. Sa halip na pasalamatan si Tommy, nagalit si Margot dahil mas pinili niya ang karahasan, at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. You're welcome! Nang gabing yun, nasiyahan ang lahat sa kasiyahan ng perya, kabilang ang barbecue at ilang fireworks. Hindi nagtagal, humingi ng tawad si Margot kay Tommy sa naging reaksyon niya kanina. Tinukso siya ni Tommy ng kaunti, at nagsimulang kumonekta ang dalawa. Ngunit sa labas ng bahay ng mga Banning, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang nagtanim ng nasusunog na kahoy na krus sa damuhan, bilang babala para sa pamilya na umalis na sila sa bayan. Lumabas si Sheriff Banning na may dalang baril at itinutok ito sa kanila,
Pagkatapos ay nagsimulang magbilang ng hanggang 3, nagbabala na magpapaputok siya. Bago siya makarating sa dulo, umatras ang mga lalaki at umalis. Kalaunan, nakita ni Tommy at Margot si Luther Jr. na nakaupong mag-isa sa isang school bus. Sinabi ng bata na sa palagay niya ay nakita na niya ang mga lalaking nagsunog ng krus kanina, at nagtataka siya kung bakit galit na galit sila sa kanya. Malumanay na sinabi sa kanya ni Tommy na hindi sila partikular na galit sa kanya, kundi sa sino mang naiiba ang kulay sa kanila. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang puot ay hindi dapat sagutin ng higit pang galit, ngunit pinutol siya ng bata, sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang mararamdaman ni Tommy kung pinatay nila ang kanyang ama, at hindi na napigilan ang kanyang luha. Kinabukasan, nagtipon ng bayan sa City Hall para sa isang pagdinig upang magpasya kung ang isang parcel ng lupa ay dapat na ibenta kay Mr. Bryan, na nagnanais na gawing permanenteng base ang pansamantalang headquarters ng Aryan Crusade. Noong una, tila walang gustong tumutol sa panukala. Ngunit sa huling sandali, tumayo si Margot at nagsalita. Nagbabala siya na ang bayan ay tutulong sa pagtatayo ng isang monumento na puno ng puot, at ang kanyang mga salita ay nagsimulang pumukaw sa lahat ng nasa silid. Isa-isa, sinimulan siyang suportahan ng mga taong bayan, at sa huli ay tinanggihan ng konseho ang pagbebenta. Inanunsyo ng alkalde na hindi na ibebenta ang lupa, at ipinagdiwang ng mga tao ang desisyon. Sa labas, si Hansen at ang kanyang gang ay galit na galit sa naging kinalabasan. Sinubukan nilang atakihin si Tommy, ngunit namagitan si Sheriff Banning bago pa lumala ang mga bagay-bagay. Gusto pa rin ni Jack na hawakan ang sitwasyon sa pamamagitan ng legal na paraan, ngunit naiintindihan na ni Tommy na walang paggalang sa batas ang mga supremacist. Kalaunan, nag-date sina Tommy at Margot sa tabi ng lawa. Habang magkasama, nagtanong si Margot kung bakit tumigil na siya sa pagtuturo ng martial arts. Sa huli, nag-open na si Tommy at ibinunyag na minsan niyang napatay ang isang lalaki, matapos patayin ng lalaking yun ang kanyang kaibigan. Nang sumugod sa kanya ang killer, sinabi ni Tommy na wala siyang choice kundi ang lumaban at patayin siya. Gayunpaman, hindi niya kailanman napatawad ang kanyang sarili, dahil ang nangyari ay sumalungat sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sinabi sa kanya ni Margot na kailangan niyang ihinto ang pagsisi sa kanyang sarili, lalo na kung wala siyang ibang pagpipilian. Ipinaalala niya sa kanya na ngayon ay meron na siyang choice, upang protektahan ang mga taong mahal niya at huwag silang hayaang masaktan ng sinuman. Kalaunan, si Tommy ay lihim na nagtungo sa headquarters ng gang upang mag-espiya sa kanila. Ang nahanap niya ay mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Ang mga lalaki ngayon ay hindi na lang isang mapuot na street gang, kundi sumasailalim na sila sa tactical training at nag-iimbak ng mga military-grade na armas, kabilang ang isang mapangwasak na minigun. Hindi nagtagal, natuklasan ni Mr. Bryan ang mga armas at galit na hinarap si Hansen. Humingi siya ng mga sagot at nagbantang tatanggalin siya sa grupo. Habang nagmamasid si Tommy mula sa malayo, biglang naglabas ng kutsilyo si Hansen at sinaksak si Mr. Bryan hanggang sa mamatay siya. Ilang sandali pa, dumating si Owen at nasaksihan ng pagpatay, ngunit si Bo, ang kanang kamay ni Hansen, ay tinakot siya sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin siya kung magsusumbong siya sa awtoridad. Pagkatapos ay tinake-over na ni Hansen ang grupo, at inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin at patayin sina Tommy at Margot. Habang sinusubukan ni Tommy na umalis, nahuli siya ng isa sa mga gwardya, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Tommy at nakatakas. Ngunit paglabas sa gusali, nakita ng iba pang miyembro ng gang si Tommy at hinabol siya. Sa kabutihang palad, nagawang maagaw ni Tommy ang isang dirt bike at muntik na siyang hindi makatakas. Kasabay nito, pumunta ang mga tauhan ni Hansen sa bahay ni Margot. Pilit silang pumasok, at walang awang binaril ang kanyang aso. Sinubukan ni Margot na ipagtanggol ang sarili, ngunit mabilis siyang natalo dahil sa dami ng kanilang bilang. Bago nila patayin ang walang kalaban-labang guro, balak ng mga lalaki na lasahan muna siya. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Tommy sa tamang oras at pinabagsak ang ilan sa kanila. Bago dinala si Margot sa labas ng bahay. Tumakas ang dalawa sakay ng isang speedboat, habang ang gang naman ay nagmamadaling pumunta sa baybayin para habulin ang dalawa.
Nang sa wakas ay nakabalik na sila sa bahay ng mga Banning, nakita nila si Sheriff Banning na inaasikaso ang kanyang bugbog saradong asawa, at nalaman nila na dinukot ang mga bata. Samantala, nirally ni Hansen ang kanyang mga armadong tagasunod na may puno ng puot sa kanyang pananalita, at nagdeklara na sasabak sila sa gabing yun laban sa mga itim, kayumanggi, at dilaw na mga tao. Lingid sa kaalaman nila, palihim na pinasok ni Tommy at Sheriff Banning ang base upang iligtas ang mga bata. Upang i-distract sila, bumuo si Tommy ng isang bomba gamit ang mga flare at mga bala ng shotgun na inilagay niya sa ibabaw ng mga explosive crates pagkatapos. Kasabay nito, si Sheriff Banning ay tahimik na idinispatsa ang ilang mga gwardya. Sa sandaling sumabog ang mga pampasabog, isang matinding gunfight ang sumiklab sa buong compound. Sa kaguluhan, nagawang iligtas ni Sheriff Banning ang mga bata, ngunit nabaril siya sa braso. Tinulungan siya ni Margot na maisakay ang mga bata sa isang school bus para makatakas sila, habang si Tommy naman ay nagpaiwan upang tapusin ang laban. Sa panahon ng labanan, tinambangan ni Tommy si Owen at tinutukan siya ng baril, ngunit sa huli, hinayaan niya siyang mabuhay, nang makilala si Owen na isa lang batang nakagawa ng maling desisyon. Kalaunan, sina Tommy at Hansen ay parehong naubusan ng bala, kaya napilitan silang magsalpukan sa hand-to-hand combat. Matindi ang naging laban ng dalawang lalaki, ngunit hindi nagtagal ay nagawang makuha ni Tommy ang kalamangan gamit ang kanyang galing sa martial arts. Tinalo niya si Hansen sa harap ng gang, na iniwan ang white supremacist leader na napahiya sa harap ng sarili niyang mga tagasunod. Kahit na meron ng pagkakataon, tumanggi si Tommy na patayin siya. Narealize niya na ang pagdanak ng mas marami pang dugo ay makakatulong lamang sa pagpapalaganap ng mensahe ng puot ni Hansen. Nang tumalikod si Tommy, inutusan ni Hansen ang kanyang mga tauhan na barilin siya, ngunit walang ni isa sa kanila ang sumunod. Desperado, kinuha ni Hansen ang isang rifle at itinutok ito kay Tommy. Ngunit bago pa niya mahila ang gatilyo, binaril ni Owen si Hansen mula sa likuran, na agad niyang ikinamatay. Nang patay na ang kanilang pinuno at hindi na gustong ipagpatuloy ang karahasan, ibinaba ni Owen ang kanyang sandata, at sumunod sa kanya ang iba. Nang tuluyan ng nabuwag ang gang, dahan-dahang bumalik ang kapayapaan sa bayan ng Liberty. Kasunod nito, ang mga taong bayan ay nagsama-sama upang muling itayo ang simbahan, na naging marka ng bagong simula pagkatapos ng labis na puot at pagkawasak, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.